Ang nakilala ko lang doon na naging kasama ko, yan si Tutoy na Pagatpat. Magandang araw sa inyo. Ako nga po pala si Tony Gal at ngayon babaybayin natin yung kahabaan ng kalsadang ito upang maghanap ng mga dating PDL o yung mga dati nating bilanggo upang makapagbigay tayo ng magandang kwento para sa ating mga manonood. Sino kaya ang makikita natin at ano ang kanyang naging kaso? Ilang taon ba siya nangulungan at ano ang naging pangkat niya sa loob? Samahan niyo ako, subaybayan ang kanyang kwento. Ako si dito 75 years old. Nakulong ako noong 1971 bago nagmarsyalo. Kulilad ko noon sa 20. Ang naging kaso ko ay kinasuhan ako ng murder sa Pasay City. Ay tinurn over ako sa Pasig Jail. Nung galing ako sa dinestino ako sa Muntinlupa Maximum Compound. At doon ako inilagay sa Brigada 9. Doon ko na yun nakasama sila ni Berting Labra at si Eddie Fernandez sa brigada na yun. Kwento-kwentuhan din kami. Ang madalas kong magkakwentuhan si Berting Labra o dahil naging kaibigan ko yun. Wala naman kami kwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Ang ano lang namin, yung mga nangyari sa na bakit siya nandito, bakit ako na doon. Yun lang ang namin. So si Berting Labra, hindi ko alam kung ano ang pangkat niya. Pero si Eddie Fernandez, ayon sa pagkakalam ko, nasa bahala gang. Oo, mabait siya masyado. Hindi nga siya pala kibuhi. Si Eddie Fernandez naman, hindi rin pala kwento sa buhay. Nakaupo yun sa manood ng TV, doon lang yun, nakaupo lang. Hindi siya mayabang. So mga matitinding rayot, hindi ako nakaabot. Ang inabot ko lang doon yung mga paisa-isa na lang, o ganun. Ang inabot ako doon, mga paisa-isang tira dito, may isang tumitira doon, parang ganun na lang. Ang nakilala ko lang doon na naging kasama ko, yan si Tutoy na Pagatpat. BSL din yun siya. Simpleng tao din lang siya. Pero kung baga, may tapang, ganun siya. Pero respeto siya ng mga kasamahan. Kung sa tapang, matapang, pero hindi siya mayabang. Siya ay naging isang, kung tawagin sa loob ay kultulero. So, kung baga, siya ay bastonero. Nagmamando rin siya sa mga tao. Kung anong ginagawa ng mga magpapalinis sa loob ng kanilang brigada. Ganyan. Hindi naman ang pagpapatato kasi nasa sayo lang. Kung gusto mo magpatato ka. Ngayon, kung ayaw mo magtato, hindi ka rin pipilitin. Ganun din yan doon. Kasi ako nagpatato ako, hindi naman ako nangailangan ng pera, nagbayad pa nga ako. Sa loob ng Muntinlupa, doon nahikayat ako doon na mag-aral ako. Dahil sa ako ay walang pinag-aralan. So nahikayat ako na mag-aral ako, sumama naman ako. Nagpa-enroll ako doon hanggang sa lumipas yung mga taon, nakatapos ako ng pag-aaral ko sa, kumbaga dito, tawagan siyang ALS. Pero doon, ang tawag doon, non-formal education. Sa loob ng Muntinlupa yun. Nakapag-aral pa ako doon sa automotive and diesel mechanic. Nag-graduate ako doon. Nung mag-graduate na ako doon, ang mga nagsipagsabit sa amin ng mga graduate, ang nagsipagsabit sa amin ng mga ng ribbon ay mga taong labas. Doon ko nakita yung nanay ni Marcos, yung tatay ni Bongbong. Doon ko nakita. At siya ang nakapagsabit rin sa akin ng ribbon. Lahat kami ng mga estudyante, siya nakapagsabit ng ribbon. Nung matapos na yon, yung mga panahon na yon, nabiyahay na ako dito na sa Wahig. Diyan, nalagay ako sa orientation. Tapos hindi naman, nagpakabuti din naman ako kahit paano. Hanggang sa dumating ang panahon na nagustuhan ako ng mga dyan, empleyado, nagustuhan ako ng mga penal supervisor, nagkaroon ako ngayon ng kunting tungkulin. Sa una, naging inkargado lang ako. Nung tumagal-tagal, naging senior kapatas ako. Tapos, nung mag-senior kapatas na ako, kinuha ako ng tarahinto sa pulis, ng trustee. Yun ang huli kong ranggo. Ay, anong ginagawang trabaho? Nag-ano ka na rin lang. Nag-assign ka lang ng mga tao mo. I-detail mo sila kung saan sila do duty. Parang gano'n na lang. Nag-supervise ka na sa kanila. Yung mga kabataan natin sa ngayon masyadong mapupusok. Dapat sa mga kabataan maging dahan-dahan kanilang mga pag-iisip ba. Huwag sila pabigla-bigla sa mga kung ano ang nila. Huwag sila pabigla-bigla kasi sila rin ang maghihirap. Sila rin ang magdudusa kung sakali dumating ang panahon na makadisgrasya sila. Okay, kaya sila ang madisgrasya. Kailangan magpakabuti lang. Mga dudoy. Pag huwag lang tayo mainitin ng ulo. Parang gano'n na lang. Pasensya dito, palipas doon. Diba kayo, Batang Samar Leyte. Tay, pakita lang natin tayo yung tatak natin tayo na Batang Samar Leyte po tayo. Oo, ito siya. Ayan siya. Ayun. BSL, may number yan tayo? 22 yan. Sige tayo.
Yun, may OXO tayo no sa ilalim. Ayan, BSL, OXO pala. Yan, opo. Tay, sino tayo yung mga nagtatak ng mga tattoo nyo na yan, tay? Ayan. Iba-ibang tao ba tayo nagtatak niyan? So, ang nagtatak nito, isang tao lang. Kasi ano lang ito eh, hindi naman ito hindi ito sa pilitan. Ano ito, talaga sikritohan na lang. Sikritohan lang bago, nung ma-display na siya, nabuko na, yan, dumisplay na. Bali tayo, nasaan na tayong taong nagtatak sa inyo niyan, tay? Wala na rin siguro siya, lumaya na rin siguro siya. Ang pangalan ng tao na nagtatak sa akin yan, Willie Montes. Ay, hello, kumusta? Kumusta, Willie? Yun lang tayo. Wala na kayong matasabi sa kanya, tay. Sige, wala na akong masabi. Yun lang ang ano ko. Basta kumusta kita kung nandiyan ka pa. Ayan. Okay, tay. At ayun, maraming salamat tay sa ayan, sa pakikipagpanayam nyo sa akin. Ayan, si Lolo Lito Salazar ng Batang Samar Leyte. Ayan, maraming salamat po. At don't forget po to like and subscribe po yung ating YouTube channel na Tonical. At maraming salamat po sa mga sumusubaybay. Ayan, God bless.